Okay, so dito malalaman nyo na napakadali lang niyang gamitin, ano? Kaya mabenta to ngayon. Kasi maski bata o kaya matanda, kayang-kayang paliparin ito at gamitin. So ito nga yung drone na para sa lahat. Okay, so ito yung tinaguriang vloggers drone or content creators drone. Okay. Hi guys! So sa umagang ito, excited tayo kasi meron tayo ngayong ite-testing at ituturo sa inyo kung paano gamitin. Ito yung gadget na gustong-gusto or kaya napakabenta ngayon. So ano kaya ito? Ito yung bagong release ng DJI Neo. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin at paliparin ito. Okay, so dito malalaman nyo na napakadali lang niyang gamitin, ano? Kaya mabenta to ngayon. Okay, kasi maski bata o kaya matanda, kayang-kayang paliparin ito at gamitin. Okay, so ito nga yung drone na para sa lahat. Okay, so ito yung tinaguriang vloggers drone or content creators drone. So may dalawang klase ng release ang DJI ng ganito, yung standard package at itong FMC package. So ito yung Fly More Combo package. Sa video ito, ang ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung drone lang mismo. Itong drone na ito, hindi na actually nangangailangan ng kahit anong controller. Siya lang mismo kaya nyo na siyang magamit, no? Hindi nyo kailangan ng yung RC-N3 na controller. Halika, kunin natin yung drone. Tanggalin natin sa plastic. Okay guys, so ito yung drone. Itong drone na ito, may built-in na siyang mga modes, no? Kung nakagamit na kayo ng ibang drones ng DJI, for example, yung ako kasi mayroon akong Mini 3, okay? So may mga tinatawag doon na quick shots, okay? So yung quick shots parang mga pre-program shots kung saan pindutin niyo lang yung button, gagawin na niya kung ano yung dapat niyang gawin, depende doon sa quick shot mode na pinili niyo. Now, yung mga quick shots na yon dito sa Neo, built-in na, okay? So meron siyang mode button kung saan mapipili ninyo yung iba't ibang klase ng quick shots. Siya ay merong 6, no? So, mamaya makikita nyo kung ano-ano yung 6 na yon, i-demonstrate natin isa-isa. Bago natin gamitin, of course, kinakailangan tanggalin yung gimbal guard. So ito yung gimbal guard. Para tanggalin yan, pindutin nyo lang yung ilalim, no? Ayan, so matatanggal na. Okay, paano to i-on? One short press and then long press. Ayan. So hanggang mag-twitch siya, tapos magkaroon ng self-diagnostics, makikita nyo yung camera niya gagalaw-galaw. So ganun lang guys yung pag-on nito. Now, no? So paano ito gamitin? Bago nyo paliparin, dapat nakaharap sa inyo po, no? Huwag niyong papaliparin ng nakatalikod. Okay, bakit? Kasi bago yan lumipad, ang gagawin niya i-scan kayo. Okay? So kasi meron tong AI subject tracking. Okay? So para masundan niya kayo, alam niya kung sino yung susundan niya, kinakailangan before take off, nakaharap sa inyo. Huwag niyo pong ipapa-take off ng nakatalikod kasi hindi niya kayo ma-identify. Okay? So, ang gagawin muna natin kung paano i-palm take off and palm landing. Okay, so ganito lang guys. Right, so pagka on ninyo, ang default mode nga pala nito ay yung follow. Okay, so yan yung unang mode nito. Right, so kung paano paliparin, ganito lang. Press and hold. Okay. Okay, ayan. So, nag-take off na siya. Naka-medium tayo, follow yung mode. Okay. So, ganyan i-take off. So, paano naman natin siya papalandingin? Tapat nyo lang yung yung palad ninyo doon sa ilalim. And then, automatic, may sensor naman kasi ito sa ilalim. So, alam niya na kinakailangan na niyang mag-landing kapag kaganan. Okay? So, ganun lang ang take off, palm take off, at saka palm landing.
And then by default, yung kanyang mode ay naka-follow. Okay, so paano ito gamitin using the follow mode? Pindutin lang ito and hold. Okay, so long press and then magsasalita siya. Sabi niya medium, follow. Okay, so tapos magka-countdown and then lilipad na siya. So ito yung follow guys, no? So yan yung follow. Kita nyo guys, maski nagja-jogging kayo or tumatakbo, susunod yan sa inyo. So okay guys, yun yung follow mode. Landing natin. Alright, may reminder nga pala tayo, no? Ito, papakita ko lang sa inyo. Kasi kapag ka nag-shots kayo, hindi pwedeng may sudden movement, no? Na ma-out of frame kayo. Kasi pag na-out of frame kayo, ang mangyayari, mag-hover in place lang siya. Kaya hindi na niya kayo masusundan. So ang gagawin niyo, balik lang kayo sa frame or yung makikita ulit kayo and then yun ulit, susunod na ulit siya. So i-demo natin yun. So naka-follow to ngayon, ano? So ang gagawin ko guys, magsa-sudden movement ako na out of frame. So tingnan natin kung ano yung kanyang gagawin. Okay. So nakita nyo, bigla akong nawala sa paningin niya. Hindi na niya alam yung gagawin. So, ang default behavior niya, mag-hover in place. Okay? So, dapat balik lang ulit kayo doon sa frame kung saan nakikita niya kayo. And then, ayun na, susunod na ulit siya. Okay, so kita niya? Alright? Okay. Next mode. Piliin natin yung next mode. Pindot lang ng mode button. Mode selector. So ito ngayon yung drone. Ang drone, lilipad siya paatras habang kinukunan kaya. Okay? 4 meters. Drone. 4 meters, drone. 3, 2, 1. So this is the drone shot guys. Kukunan kayo ng video habang lumalayo and then pagkatapos nun, lalapit na siya pabalik. So that's the drone shot. Circle. Circle. So what's the circle? Yung circle, kukunan niya kayo habang umiikot siya, kayo yung nasa gitna. Okay? 2 meters circle. 2, 1. Okay, lalayo siya for about 2 meters. Okay? Okay, 2 meters and then iikutan ka. Okay? And then balik siya kung saan siya nag-umpisa. Then lalapit ulit sa inyo. Okay, so pwede nyo nang i-landing. Alright? So that's the circle mode. Next mode. Rocket. Rocket. So ito yung rocket. Yung rocket, punang ka, paakyat, tapos ikaw yung nasa pinaka baba. So kita yung bumbunan nyo. Kapag gaganon. Okay, so ito na yung rocket. 4 meters. Rocket. 4 meters rocket. 2, 1. Okay, so yan yung rocket shot. Okay, so yung rocket shot, aangat siya sa pinakatuktok, tapat na tapat sa bumbunan nyo, and then balik siya sa pwesto niya kung saan siya nag-start. Okay, so ayan siya.
Spotlight. So here's the spotlight naman. Yung spotlight, susundan niya kayo, pero iikot lang siya doon in place. Okay? Parang tinitignan ka lang niya. Unlike yung follow, susunod sa'yo. Ito, susunod lang ng tingin. So spotlight. So ito yung spotlight. Okay. So makita nyo, yung spotlight, hindi siya susunod. No? Pero maski lumayo ako, ayan, or umikot-ikot ako, no? Nakatingin lang siya. So binibidyo ka. So that's the spotlight mode. Okay, and then lapit na lang ulit kayo dun sa drone. And then do the palm landing. Now the last mode, Direction track. direction track. Kung may follow, nasa likod siya. Ito naman, pwedeng nasa harap ninyo. O kaya pwede rin nasa side. Susunod sa inyo. Okay? Ito yung direction track. Okay, so ito yung direction track. Nasa harap kayo. Nasa harap siya. Kinukunan ka sa harap. So, pwede rin siyang actually mag-follow sa direction track. Ayan, nasa likod ko siya. Okay, so yun guys, yung iba't ibang klase ng quick shot modes na pwede ninyong magawa dito sa DJI Neo. Okay? So, kung nagtatanong kayo kung kunyari, pwede bang baguhin yung settings? For example, yung follow, hindi siya 2 meters, gusto mo mas malayo, ganun. Pwede bang gawin yon? Yes, pwede. Okay? Kaya lang, kailangan na kayo ng cellphone na may naka-install na DJI Fly app. Okay? So, yun yung gagamitin niyo para mabago nyo yung settings ng iba't ibang klase ng quick shots dito. So after ninyong mabago yung mga settings na yon, saka nyo ulit pwedeng gamitin itong drone. Alright? So sensya na, nandito tayo ngayon, medyo maingay, may katabi lang tayo ng kalsada. Okay? Okay, so yun lang guys, no, sa video ito. Separate video na lang natin kung paano gamitin yung Fly app sa cellphone. Okay? At yung paggamit ng controller, yung RCN3 controller. Okay? So, sa muli guys, salamat sa pag-tune in.